Nakikita nyo, namamara ako din yun, namamara ako din, pero babae yan mga kalapatids. Yung hinihila yung ano, yung tuka, na pag pumalag o hindi, nako, buntot, yung ginaganon, pagka bumuka, parang naging pamaypay, babae, nako. Ingat mga kalapatids na kanyubis. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito pa rin syempre sa ating channel, Chocobolof TV. And for today's video, pag-uusapan nga natin ngayon kung ano yung pamamaraan o paano ang pagje-gender o pag-alam ng kasarian ng ating mga alagang kalapati, kung ito ba ay babae o hen o kung ito ba ay lalaki or kak. Napaka-importanting malaman ang ganitong kasanayan mga kalapatids, lalo na syempre sa mga kanubi natin na kuminsan meron silang ibon na nag-iisa, gusto nilang parisan. So bibili sila sa ibang tao o sa pet shop, tapos yung ibibigay pala dun sa kanila para makabenta lang, parehas pala ng kasarian. Tatanungin lang siya ng nagtitinda, ano ba yung ibon mo? Kak ba yun? Lalaki ba yun? O hen? Pag sinabi niyang kak, eto, hen to. So kukuha dun, hindi natin alam kung talagang hen ba talaga yun. Pag dinala na sa bahay, ayun, nag-aaway lang at namamarako din. So may mga ganong instances mga kalapatids, at naluloko yung ating mga kalapatids na kanubi. So konting disclaimer lang mga kalapatids na kanubi, na kapag ang isang ibon ay 2 months old pa baba o hindi pa humihigit sa 2 buwan, napakahirap talagang malaman ang kasarian yan. Bagamat meron pa rin tayong mga pwedeng pagbasihan, pero yun ay napakababa ng possibility na matukoy yung eksaktong kasarian ng ating mga alaga. Pero generally speaking mga kalapatids, yung ating pag-uusapan ngayon ay napakalaking tulong para ma-predict natin o matukoy natin yung kasarian ng ating mga alagang kalapate, kung generally speaking ang pag-uusapan. So wag na natin ito patagalin mga kalapatids, pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na para sa mga susunod nating usapan, updated ka kalapatids. So wag na natin patagalin to. Tara! May mga aspeto kasing tinitignan mga kalapatids para ma-predict yung maaaring gender o kasarian ng isang kalapate. Unang-una dyan mga kalapatids, yung appearance o yung itsura ng ibon. So sa kak muna tayo. Ang kak kasi mga kalapatids medyo malaki yung pangangatawan nito. Big stature yung hubog ng kanilang pangangatawan kung ikukumpara sa mga hen mga kalapatids. At yung kanilang ulo, kung mapapansin nyo, ayan, mas malapad at mas malaki kumpara dito sa hen, na kadalasan ay maliit lang at pabilog mga kalapatids. Pero may mga hen na tinatawag na big hen. So kung yun lang ang appearance ng ating pagbabasihan, pwede pa rin tayong kapag minsan ay malito mga kalapatids. So isa pa sa mga dapat nating tingnan kapag tinitignan natin yung kasarian ng isang ibon, yung mga kadalasan yung mga buntot nila mga kalapatids ay pababa. Kadalasan yan sumasayad sa lupa. So sila yung madudumi yung buntot madalas, kasi nga pababa yung kanilang buntot. Samantalang yung mga hen hindi, bihirang sumayad yan sa lupa mga kalapatids, yung kanilang mga buntot na yan. So yun ang tinitignan natin sa appearance, maliban pa dun sa mga ibang pwede nating tignan. Pero yun kasi ang tinitignan ko, yung tatlong yun ang aking tinitignan. Yung hubog ng pangangatawan, tapos yung lapad ng ulo, laki ng ulo, tsaka yung buntot mga kalapatids. Ngayon dumako naman tayo sa isa pang kategorya, yung behavior na tinatawag. So magkaiba yan syempre. So yung kak mga kalapatids, ito yung aggressive, mas aggressive to. Yung hen kadalasan yan mahiyain yan, or minsan pa nga pagka pinapakain mo yan sa kamay mailap, talagang mahiyain sila, hindi sila basta-basta mabilis pa amuin mga kalapatids. At syempre yung obvious naman mga kalapatids, yung kak namamarako. Ang nakikita natin yung kak, pag nakita natin na marako, nako, kak na yan. Pero pwede rin tayo magkamali dyan mga kalapatids, dahil ang mga hen namamarako din yan pagka minsan, at meron din silang tunog ng pamamarako. Pero ang kaibahan lang mga kalapatids na kanyubi, yung sa hen hindi siya masyadong ganong kalakas, at hindi rin siya nagtatagal. Panandalian lang yung pamamarako nila at yung tunog nila. So ganun lang, hindi kagaya sa hen, sa kak consistent talaga yan. Pagka gusto niya mamamarako, mamamarako at mamamarako yan hanggat gusto niya. So yun lang mga kalapatids. At isa pa,
kapag ka naghahabulan yung dalawang ibon, asahan nyo yung nasa unahan doon ay hen, at yung laging nangahabol ay yung kak. So laging nasa hulihan yung kak, laging nasa unahan yung hen. So ganun mga kalapatids, kasi ang kak talaga itong aggressive. Ngayon naman mga kalapatids na ka-newbie, ay i-share ko sa inyo yung isang ginagawa kong pamamaraan para mas matukoy ko ng mas mataas ang accuracy sa ang kasarian ng isang ibon. So ito nga gagawin natin. So nakikita nyo itong ating ibon. Bagamat alam ko na ang kasarian nito, hen to mga kalapatids, hen yan So iisipin natin na ito ay ungender at gusto nating malaman kung anong kasarian. So paano natin gagawin yun mga kalapatids? So ang ginagawa ko dyan, kumukuha ako ng proven cock mga kalapatids na ka-newbie. Ano yung proven cock? Yung alam nating cock talaga o lalaki. Mas maganda yung malakas mamarako, yung pinakamalakas mamarako dun sa kulungan ninyo. At mas maganda rin na meron na siyang anak or breeder nyo na nakapag-produce na ng mga itlog at mga inakay sa mga nakaraan. So yun ang ating gagamitin, at yung magiging resulta ng ating test na gagawin ay depende sa magiging reaksyon ng dalawa, kasi pagsasamahin natin sila sa loob ng kulungan. So ito halimbawa, hindi natin alam ang kasarian nito, so gusto natin malaman, kukuha ako ngayon ng proven cock at titignan natin yung kanyang magiging reaction mga kalapatids. So kukuha muna ako mga kalapatids ng proven cock. Wait lang. Alright mga kalapatids, so ito na yung ibon na kinuha ko. Ito yung si Nogin. Kakatapos ko lang yan, o kakabaklas ko lang yan dun sa breederan, at hiniwalay ko nga para mapahinga muna yung kanyang pares. So ito, nakikita nyo, namamarako din, pero babae yan mga kalapatids. Pero kung pagbabasihan natin ay kak yan, kasi namamarako. So mamamali tayo pag yun lang yung ating ginawang basihan. So kaya ginagawa ko yung ganitong test mga kalapatids. So yan, nandyan sila sa isang kulungan. Gagawin natin, pagsasamahin natin sila, titignan natin yung kanilang magiging reaction. So tanggalin muna natin tong harang mga kalapatids. Ayan na mga kalapatids. So tinanggal ko na. So tingnan yung magiging reaction nila mga kalapatids. Yung kak, siya ang namamarako talaga ng husto, at yung hen umiiwas-iwas lang yan. So kung hindi natin alam yung kasarian nito, pagka ganyang reaksyon mga kalapatids, masasabi nating hen yung, ayun nga, ito nga yung talagang hen na sinusubukan natin. So ayan, ganyan yan. Mas mataas yung accuracy ng pagje-gender o pagtukoy ng kasarian. Dahil kung kanina, kung mga pagbabasihan natin, yung pamamarako lang ng babae, tapos sabihin natin, namamarako to, kakto. Mamamali tayo. So ayan, nakikita nyo, pagka ganyan ang reaksyon, namamarako yung lalaki, tapos tumatakbo-takbo lang yung ibon na gusto nating malaman, malaking posibilidad na hen yun mga kalapatids. So paano naman yung magiging reaction nila kapag parehas cock, or let's say yung proven cock natin isinama natin dun sa ungender na ibon na gusto nating malaman yung kasarian, pero cock din pala yun. So titignan natin yung magiging reaction nila. So ang gagawin ko, kukunin ko tong ibon na to at papalitan natin ng cock. Alright, wait lang mga kalapatids. So ito mga kalapatids, ayan, nilagay natin yung isang cock. At ito kanina sinugin yung proven natin na proven cock, yung binabarako niya yung hen kanina. So ayan, namamarako siya, at ganun din to, namamarako. Di ba ganyan din yung kaninang nangyari nung inilagay natin yung hen kanina? Pareha sila ng marako mga kalapatids. Kaya yung pamamarako, bagamat pwede niyang maging basihan, hindi lang dapat dyan base, dahil nga namamarako din yung hen. So ayan, pareha sila namamarako. Pero ang kaibahan mga kalapatids, malalaman natin kapag tinanggal natin tong harang at pinagsama natin sila. Tignan natin. Ayan, ayan. Ayan, away. So yun mga kalapatids, ganyan ang magiging resulta kapag parehas cock yung ating pinagsama. So alisin na natin to, may stress sila. So ganyan mga kalapatids yung magiging resulta ng behavior nila pag pinagsama natin. So alam na natin na ito, cock na to yung isa. So papaghiwalayin ko ng mga kalapatids, baka ma-stress pa silang parehas. Alright, balik tayo mga kalapatids. So pinaghiwalay ko na nga yung dalawang itim, tapos binali ko na tong itong ating hen, kasi dito ko talaga siya kinukondisyon. So ganun lang kasimple mga kalapatids. At masasabi kong mas mataas yung accuracy rate ng
pag-gender pag gano'n ang ginawa nating pamamaraan. Kaysa yung titignan lang natin sa itsura, titignan lang natin sa behavior. Although talagang pwedeng gamitin basihan yung mga itsura, appearance, tsaka yung mga behaviors. Pero mga kalapatids, may chance pa rin na mamamali tayo. Halimbawa, yun nga, yung mga nabanggit natin, yung bang itsura ng malaki yung big cock, big hen. So, pwede tayong mamali doon. Ganun din so pag namamarako. So, pwede tayong magkamali. So yun ang ginagawa ko, share ko lang sa inyo at sana may natutunan kayo mga kalapatids na ka-newbie at hindi na kayo maluloko kapag bumili kayo ng kalapate dun sa pet shop o kaya kahit sa saang lugar na sabihin sa inyo na dahil nabanggit nyo sa kanila nakak yung ibon nyo, sabihin na ito hento kasi ganito yung hinihila yung yung tuka na pag pumalag o hindi, naku huwag kayo maniniwala dun mga kalapatids. Yun ay base sa aking karanasan, hindi totoo yun kasi nadali na ako sa ganun. Pati yung buntot, yung ginaganon pagka bumuka, parang naging pamaypay, babae. Nako, ingat mga kalapatids na ka-newbie. So yung binahagi kong pamamaraan, para sa mga ka-newbie natin yan, para nang sa ganun, hindi na sila maiwasan maloko o magancho ng mga nagbebenta na mananamantala lang mga kalapatids kasi hindi natin talaga maiwasan na sa pag-iibon, bagamat napakasarap mag-ibon na nakakaaliw, may mga ilan lang naman na yun nananamantala. So sana wag ganun, ibigay natin yung tama kasi hindi maganda yung ganun mga kalapatids. Okay. So yun mga kalapatids, at pasintabi lang dun sa mga nabanggit ko, kung ganun yung ating ginagawa, sana magbago na tayo mga kalapatids. Parang sa ganun, lalo tayo maging masaya dito sa ating ginagawang pag-iibon. So yun, tuloy-tuloy nga tayo bibigay ng mga tips at kaalaman dito sa ating channel. Kaya ikaw, kung hindi ka pa nakapag-subscribe na o ka-newbie, mag-subscribe ka na at i-hit mo na ang notification bell para sa susunod na kwentuhan at mga tips na ating pag-uusapan, nandito ka uli sa ating tambayan. Alright, huwag mo rin kalimutan na i-like, share, comment ang video ito kung iyong nagustuhan at paki-suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. So, paano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!